So ang sitwasyon natin sa impeachment ngayon, ang sinasabi ko, sa tingin ko yung biglaang pagpaakyat sa Senado ng impeachment with 130 votes, mahirap na yung pinag-usapan kahapon, ano. Ang mga rules kasi on impeachment have changed, no? There has been a Supreme Court decision that changed the mechanics of impeachment. So yung nangyari noon sa impeachment is pumunta sa Kongreso, pinagmitingan ng 130 plus na congressmen, siguro mga 200 later on ang pumirma, tapos dire-diretso na sa Senado yon. Okay, that case went to the Supreme Court, and now the Supreme Court has put in additional conditions on the process of impeachment. And the interpretation of ano yung nauna, ano yung pangalawa, and so on and so forth, no? So ang sitwasyon natin sa impeachment ngayon, ang sinasabi ko, sa tingin ko yung biglaang pagpaakyat sa Senado ng impeachment with 130 votes, mahirap na gawin yan, no? So it is almost it's improbable, almost impossible to do that now because of the new requirements that have been put in by the Supreme Court. Now, if that is the case, ang ibig sabihin niyan, lahat ng impeachment mapupunta sa Committee on Justice, magkakaroon ng mga hearing, mahaba yung proseso. So ang sinasabi ko lang, well, obviously, we are in the majority. We do not believe that any impeachment against President Marcos is going to prosper, and we are obviously not going to support that. Other impeachment complaints against other officials will have to follow the process in Congress now. Any further impeachment complaints will have to follow the process now under the new guidelines of the Supreme Court decision. So in other words, things like kailangan sasabihan mo yung akusado kung ano yung mga charges, they will be given an opportunity to answer, mga ganon. So I think what the Supreme Court decision did was it reduced the political character of impeachment and made it more of a judicial process. So that means it will be slower, it will be more obviously circumspect, walang biglaan dyan. So our position as a party now is that we have to look very carefully at all of this. There will be no more knee-jerk decisions, because precisely this has been reduced as a political exercise and has become more of a judicial exercise. So, I was asked the question about whether or not the NUP was going to support an impeachment complaint against President Marcos, and my answer was definitely, obviously, no. When I was asked in the same manner, are you going to support or deny an impeachment claim against the Vice President? I said, well, actually, this is already the second time. So I want our party to see the complaint and read over it and study it very carefully and decide according to the new rules that have been set by the Supreme Court. The case against Vice President Sara, talagang naimbestiga na ng husto yan in the Quadcom, and then specific grounds were already stated in the complaint before. Yung against President Marcos, speculative lang yan, wala naman lumalabas. Has there been any complaint that has been serious? Parang wala eh. There was something that they tried to submit last year, but I don't even know if that was carried into the records, and as I recall, it was really not a very thorough complaint, no? So it would have been dismissed outright anyway for lack of form and substance. So ang ano dyan talaga is there's only one standard, and the one standard is that it must be complete in form and substance, and it must follow the guidelines defined and set by the Supreme Court in their decision, in their later decision. So that's where we are now. I don't see any grounds for filing an impeachment case against the President. Kaya nga, I would like to see whatever complaint there is. That's why I'm already saying, our party, I'm almost sure, 100% we are not going to be for it kasi, number one, wala naman kami nakikita. No? And even when we started analyzing, we're trying to think, okay, so what grounds can they put for an impeachment case? No? Is there a culpable violation of the Constitution? Is there any of those things? Parang wala kami nakikita. So, I would like to see what complaint they're going to bring up, but I really am very skeptical that they'll be able to come up with anything credible.
titignan mo yung nakaraang taon, ano, talagang siguro 80% ng balita ng gagaling sa Kongreso ay tungkol mga ganyan, mga impeachment at saka siyempre yung flood control investigations na sumunod, ano. Parang ang daming dapat tignan. Halimbawa, today no, magmi-meeting kami Lakas at saka NUP. Maglalaad kami ng aming mga proposed legislative initiatives with each other. Magtutulungan kami para may mga mapasok naman na iba na legislation sa ating agenda na hindi necessarily doon sa mga ganun na mga bagay, mga impeachment, mga ano, no. For example, kami sa NUP, number one, yung aming Constitutional Convention proposal. Itutulak namin, hingi namin suporta ng Lakas. Pangalawa, meron kaming panukala na matagal nang nandyan na legislation na proposal ni Congressman Abet Garcia on an improved system of government. Tawag namin dyan yung meritocracy. Na parang ano yan parang seal of good government ng gobyerno ngayon na palalawakin pa at gagawin mas malalim yung sistema doon para talaga mas maganda yung pagsusuri ng pagserbisyo ng ating mga kababayan. Number 3, yung blockchain ni Senator Bam Aquino, pag-uusapan namin dahil sa tingin namin nararapat na yan para walang natatagong mga dokumento, mga facts, mga detalye tungkol sa budget at lahat ng mga transaksyon sa gobyerno. No? So, yung blockchain, nandyan yan sa priorities ng ating Pangulo. Number 4, iniisip namin, ipagbawal na ang pagkontrata ng kahit anong kumpanya na may fourth degree of consanguinity relasyon sa isang congressman. No? At hindi na sapat na magdadivest siya. Kahit na magdivest yung public official, congressman, senator, kung sino man yan, habang nasa katungkulan siya, dapat hindi sila pwedeng mangontrata sa gobyerno. Para sa amin, kung kontratista ka, kontraktor ka na lang, huwag ka na mag-congressman. Kung congressman ka, mag-congressman ka na lang, huwag ka lang mangontrata. So isa yan sa mga panukalang ilalapit namin sa NUP Lakas meeting today. Sila meron din silang mga limang mga batas pa na hinihingi rin ng tulong namin. So between Lakas and NUP, sa tingin mo magkakaroon kami ng at least 10 na initiative sa legislature na tingin ko tutugon sa mga iniisip ng ating kababayan ngayon. Kasi hindi naman tama na puro yung mga problema na lang tinitignan natin. Ang trabaho namin bilang mga mambabatas, gumawa ng solusyon. So yun ang iniisip namin gawin ngayon. At after today, matatanggap ninyo sa amin ang aming mga proposal na kung paano mapapaganda yung sitwasyon. Ganon. Yun lang ang background ng sinasabi ko na dapat may iba tayong pinag-uusapan na talaga makabuluhan at makakatulong sa mga pangamba ng ating mga kababayan. Kasi ang trabaho namin sa Kongreso ngayon, sa tingin ko itong taon, ay subukan namin bawiin yung tiwala at paniwala ng ating kababayan na kami ay talagang tapat sa aming mga tungkulin. Ako, 100% ang tiwala namin kay Senator Lacson. Matagal na namin kilala yan. And alam namin na talagang kung anong gagawin niya dito will be proper, will be thorough, will be competent and accurate. So ang tiwala namin sa Blue Ribbon Committee ng Senado ay kompleto, no? I mean so whatever conclusions they will come out with there, I think will probably be 99%, 99.9% the truth, no? So, hintayin na lang natin kung saan papunta yung mga investigasyon ni Senator Lacson. Ang maganda sa mga sinasabi niya lagi is that everything has to be evidence-based. Tatanggapin niya lahat ng mga paratang pag-aaralan nila. Pero kailangan magpakita kayo ng tunay na ebidensya. Hindi haka-haka, hindi kwento, hindi bali-balita lang. Ako siguro next week, tapos na yung complaint na pinagawa ko sa aming mga abogado. May meeting kami ang NUP sa Lunes. Pag-uusapan namin ito kasi lahat kami na nandun sa party na tinutukoy ni Barsaga ay pakiramdam namin kami na libel din kami kasi parang sinusuhulan kami ganon So I think all of us are going to be filing. Tingin ko yung mga nandun sa meeting baka 40. So baka next week baka hanggang 40 yung mga suits na mapafile laban sa kanya.
Pangalawa, magkakaroon ako ng proposal sa membership na i-dissolve namin yung Dasmariñas chapter ng NUP kasi ang chapter head was the congressman. Sa amin kasi ang chapter head usually is the congressman. Yung congressman umalis na sa partido, so kumbaga wala nang leader yan, wala naman kaming reports na tatanggap, wala naman silang rinikomenda na kapalit niya. So i-dissolve muna namin yung NUP chapter sa Dasmariñas. Siguro magtatayo kami ng bagong chapter na iba yung mga tao doon. So kung matuloy yan, by Monday, lahat ng NUP members in Dasmariñas will be removed from the party. Mr. Rason, kaibigan ko yan from 2004. Okay? Magkasama kami, tinulungan niya ako nung ino-organize namin yung kampi noon. No? Dahil yun yung unang partido na tumulong siya. Tapos pagkatapos noon, nung inumpisa ko yung NUP, tumulong din siya. Ang tulong niya is, nag-a-advise siya sa akin, sino yung mga pwede namin kausapin. Kung hindi ko kilala, tatawagan niya, papakilala niya sa akin. Pero alam mo, ito, totoo ito kung makapag-usap kami ni Mr. Rason once a month, marami na yon. Hindi kami halos nagkikita, hindi kami halos nag-uusap. Alam mo, busy yung tao, sa buong mundo umiikot yan eh. Hindi naman maya't maya, may meeting kami, ganyan, wala. At nagkikita lang kami kung humihingi ako ng pagkakataon na makipagkita sa kanya para makipagkonsulta tungkol sa mga ibang bagay. Magaling na organization man sa kasi, tsaka malalim ang isip niya. So, nag-iisip kami ng economic issues, maganda kausapin siya kasi naiintindihan niya talaga ano mga epekto na mga maaring mangyari, no? Including mga political risk issues, mga ganyan. Pero yung kontrolado niya kami, siguro, tanong nyo na lang yung mga members kung ilang beses nila nakakausap si Mr. Rason sa isang taon, baka zero, no? Siguro ilan lang kaming nakakausap niya Kontrolado niya. Bawa si Terry Ridon, hindi ko alam kung kilala niya si Terry Ridon. Alam mo, so, mga tapon-tapon na mga ganyan na kwento, madali gawin yan, pero kawawa naman kami dahil hindi naman totoo. Alam mo yun, ito bang NUP, sa tagal namin dito, lagi nyo bang naririnig yung rason? Hindi naman, di ba? Nakikita ninyo yung isang partido na matibay, nagkakaisa sa House, na hindi kami nag-iiwanan. Tsaka laging magkasama kami sa kung anong paninindigan namin. Yan ang galing ng NUP. Kaya kami masaya na nasa NUP kami at talagang pinagmamalaki namin. Dahil nagkakaisa kami talaga at yung pagsasama namin sa isa't isa. Sa tingin ko, hindi mo makikita sa ibang partido. Yun ang amin. Ngayon, inuutusan ba kami? Siyempre hindi. Wala pa kaming sessions, no? Siguro in-expect ko baka by the 26th, ganyan, baka lumabas na yung kanilang sagot doon. Baka mag-file pa kami ng bagong complaint kasi ang nangyayari dito paulit-ulit, parang binabaliwala yung mga desisyon ng Ethics Committee, binabaliwala yung mga desisyon ng Congress nitong si Congressman Barsaga. So baka hihilingin na namin i-expel na rin siya kasi parang talagang outright defiance na of everything that is going on. At saka bad faith na siya kasi susunod tapos hindi he comes up nag-iimbento ng kung ano-ano. Hindi talaga ito behavior ng tunay na mambabatas Parang naging laro-laro na lang. So I think it demeans the House to have somebody like him there. So, baka naman the House will consider expelling him na lang para wala nang ganyan na problema. Parehong gagawin yon. Kasi kahit napailan mo sa korte, hindi naman action yun ng Congress, no? So, I think we will file both. Siyempre, hindi naman kami nagdidesisyon. Kongreso ang magdidesisyon yan, ano? Pero sa tingin namin, nararapat na hindi na lang suspension dahil nandyan na nga, nasuspindi na. Hindi na lang sa hindi natuto, lalong lumala yung ginagawa. At parang binabaliwala niya lahat at he is mocking Congress, parang parang pinagtatawanan niya yung Kongreso at ganoon. So sa tingin ko, we will bring it up to Congress to consider it. Baka pwedeng expel na lang natin yan kasi it doesn't look as if there's going to be any end to this problem unless he is removed. No?
So, baka ganun yung gagawin namin. Pero tuloy yung mga kaso kasi yung kaso naman, personal affront sa amin yan eh. Alam niyo, siyempre, alam na mga botante ko sa Antipolo, mga kamay kaibigan namin doon, mga NUP kami. Tapos ang kinakalat nitong Barsaga is itong kasinungalingan na to na sinusuhulan kami para sa eleksyon sa speaker na nanalo na. Alam mo yun? Talagang it's nakakawalang gana talaga. Nakakasira ng loob, nakakalungkot na may mga ganyan. Kaya sa tingin ko, para hindi na lang maging distraction ito sa lahat ng problemang hinaharap natin, medyo itabi na muna natin ito. Alisin na lang siya sa Congress siguro. I'm in full support of Speaker Bogie D. Siguro kaya lumulutang ang pangalan ko dahil alam nila tumutulong ako kay Speaker Bogie D. Sa tingin ko, hindi panahon para magkaroon ng ganyan na mga usapan. Marami tayong problema kailangan harapin at ang Congress dapat ay magkakasama at nag-iisa, nagkakaisa dito sa mga solusyon namin. Siyempre, may mga problemang mga tinatanong yung mga tao na dapat sasagutin natin. At kami naman, pinaprangkahan naman namin ang aming leadership kung mayroong mga problema yung aming mga miyembro sa mga iba't ibang mga lumalabas sa General Appropriations Act na hindi sila naliliwanagan. Tinatanong namin yan sa aming liderato. Meron mga kumbaga may mga paratang dito at doon. So, prangka naman kami sa kanila pero alam mo, ang relasyon kami walang puwang sa amin dalawa ni Speaker Bogie. Ano kami, matagal na kami magkaibigan. Tagal na, mayor pa yan, magkaibigan na kami, buong pamilya niya. Kaya wala yon, hindi ako interesado diyan. His leadership is very stable and secure. Maraming mga, siyempre, nagseselo sa relasyon ko kay Speaker Bogie dahil matagal na kami magkasama. Tito Ronnie ang tawag niya sa akin, alam mo. So, baka may mga naglalagay lang ng intriga diyan. Ayoko nang patulan na isa kasi, wala naman talaga. Personal ko tingin ko, kasi, alam mo, yung ombudsman ngayon, dati kasi yung ombudsman natin, pinaghihinalaan ng kung ano-ano, no? Tapos, mayroong mga controversial, mga decision, gaya, wag buksan yung mga salin. Yung ating na ombudsman ngayon, sa tingin ko, ang credibility mataas. Ang problema kasi sa mga dalawa o tatlong mga nag-iimbestiga, pagka meron kang mga parallel jurisdiction or ganon, concurrent jurisdiction, parang hindi malinaw yung finding nung isa hindi maging pareho sa kabila, magkakaroon ng question pa. Samantalang sa ating saligang batas, isa lang naman ang tinuturo na tagapagbantay ng mga ganyang klaseng problema at yun ang ombudsman. So sa akin, sundin na lang muna yung konstitusyon. Total, na gawa na ng ICI yung kanilang investigasyon. At yung ICI naman, primarily, dahil presidential agency yan, siyempre, nakatutok yan sa presidential agencies. Kumbaga, executive department. Nadamay lang yung legislature kasi may mga binabanggit yung mga nasa executive department. Pero sa tingin ko, nandun sa saligang batas na ombudsman, edi yung ombudsman na lang, para isa na lang talaga ang either gagawa ng tama or pupuntahan natin pag sa tingin natin may dapat mas magandang gawin, di ba? At least isa lang yung responsableng authority dyan. At ako kasi kami, siyempre, buong tiwala namin kay Ombudsman Remulla. Nakita natin, matapang yung tao, talagang hindi umaatras yan. So, tingin ko pabayaan na natin dun muna. Maraming kalaban si dating Speaker Romualdez, pero ako nandun ako sa evidence-based. Kung may ebidensya, di, sige, tuloy nyo. Pero kung wala naman, siguro tigilin na yan. Pero maraming kasing alam kong medyo siguro masama ang loob sa kanya because for one reason or another at walang tigil yung, yung mga ganyang mga akusasyon. Pero harapin niya, sinaharap naman yata niya lahat. No? At sa akin, again, babalik ko dun sa Blue Ribbon Committee, buong tiwala namin kay Senator Lacson, doon naman anyway lumabas yung issue na yan. Ako naniniwala ako na lalabas yung katotohanan dyan.
sa committee ni Senator Lam.